Alam kong magiging hindi komportable ang Noche Buena, pero hindi ko inaasahan na tititigan ako ng tatay ko, diretso sa mata sa harap ng buong angkan, at sasabihing, Hana, kung hindi mo aayusin ang buhay mo, baka sa kalye ka na lang pulutin. Hindi siya bumulong, hindi niya pinalambot ang boses niya, hindi man lang siya kumurap. Nakita ko ang kapatid kong si Lara na nagtatago ng ngisi sa likod ng kanyang wine glass. Ang nanay ko naman, inaayos ang mga serbidyeta na parang kaya niyang itupi at itago doon ang kahihiyan. Ang lahat ay naghintay na bumigay ako, na umiyak o magwala, pero hindi ko ginawa. Ngumiti lang ako dahil walang sino man sa kanila ang nakakaalam ng totoo. Hindi nila alam na nagtayo ako ng 2 kumpanya mula sa wala. Hindi nila alam na kumita ako ng mahigit 25 milyong piso noong nakaraang taon. Hindi nila alam na matagal ko nang hindi kailangan ang kahit ano mula sa kanila. Tumayo ako, pinagpag ang aking Amerikana, at tahimik na lumabas ng bahay na iyon. 3 linggo ang lumipas, sila naman ang pumasok sa bahay ko. Kung may kumuha ng litrato ng pamilya ko noong Noche Buena, kahit isang litrato lang, mahuhuli sana nila ang lahat ng gusto naming paniwalaan ng mundo. Isang makintab na hapagkainan na puno ng hamon at keso de bola, mga gintong kandila, at 5 taong nakangiti, na parang hindi sila kailanman dinapuan ng hirap ng buhay. Pero sinungaling ang mga litrato, at ang pamilya ko ay nabuhay sa loob ng isang kasinungalingan ng napakatagal, kaya nakalimutan na nilang hindi ito totoo. Ako si Hana Manalo, 31 anyos, founder ng 2 tech startup, may-ari ng 3 properties. Pero para sa mga magulang ko, ako pa rin ang batang hindi umabot sa kanilang mga pamantayan. Ang anak na sinusukat nila sa laki ng katawan, hindi sa lalim ng isipan. Ang tatay ko, si Tatay Tomas, ay naghari sa aming tahanan gamit ang mga ekspektasyon na nakaukit sa bato. Ang nanay ko, si Nanay Evelyn, ay itinaguyod ang mga ito nang may pagpapanggap na grasya. Magkasama silang gumawa ng mundong kailangan magmukhang perpekto ang lahat, kahit na ang kapalit nito ay ang pagdurog sa akin para lang manatiling buhay ang ilusyon. Ang nakababata kong kapatid, si Lara, ang sentro ng ilusrong iyon. Perpektong tindig, perpektong ngiti, perpektong buhay. Kung madapa siya, sinisisi nila ang sahig. Kung madapa ako, sinisisi nila ako. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong narinig ang nanay ko na bumubulong sa mga bisita. Si Lara, nakatadhana para sa isang bagay na espesyal. Si Hana, hay nako, independent siya. Nag-explore. Na parang ang buong karera ko ay isang mahabang bakasyon lamang. Ang totoo, matagal ko nang itinigil ang paghahangad ng validation nila. Pero ang mga anak, kahit gaano pa katanda, ay naaalala ang hugis ng mga sugat na inukit ng kanilang mga magulang. At naaalala ko ang akin ng malinaw. Noong bata ako yung batang mas gustong tumambay sa talyer o garahe kaysa sa sala. Binabaklas ko ang mga radyo, computer, kahit anong appliances kung walang pipigil sa akin. Noong 12 anyos ako, nakabuo ako ng gumaganang home automation system gamit ang mga retaso. Binunot ni tatay ang saksakan at sinabing, "Cute na hobby. Ngayon, gumawa ka naman ng totoong bagay." Natutunan ko ng maaga na hindi ako ang gusto nila. Pero hindi ko natutunan hanggang noong Noche Buena na wala pala akong halaga sa kanila. Habang nakaupo ako sa dulo ng mesa ng gabing iyon, halos hindi na naaabot ng liwanag ng chandelier, pinanood ko ang usapan na umiikot kay Lara na parang mga planetang umi-orbit. "Ang ganda ng butik mo, anak! Siguradong magiging matagumpay ang expansion. Napakagaling mo talaga." Samantala, tiningnan lang ako ng nanay ko para ipaabot ang fruit salad. Pagkatapos ay tumikhim ang tatay ko, sumandal sa upuan, at tumingin ng diretso sa akin. Mabigat ang kanyang tingin. Parang kanina pa niya hinihintay ang pagkakataong ito. "So, Hana?" sabi niya.
Ang boses ay matalim sapat para humiwa sa tawanan. Padrift-drift pa rin. Sinusubukan pa ring alamin kung ano ang gagawin mo sa buhay mo. Tumahimik ang buong silid. Humigop si Lara ng kanyang alak. Inayos ng nanay ko ang serbidyeta na parang kaya niyang ayusin ang hindi komportableng sitwasyon. Ibubuka ko sana ang bibig ko. Pero hindi pa tapos ang tatay ko. Sa totoo lang, kung hindi mo aayusin ang buhay mo, baka sa kalye ka na lang pulutin. Hindi siya kumurap. Hindi siya nag-atubili. Wala siyang pakialam. At sa unang pagkakataon, hindi ako nakaramdam ng sakit. Nakaramdam ako ng kalinawan. Purong kristal na kalinawan. Hindi nila ako kailanman nakita. Wala silang balak na makita ako. Kaya tumayo ako, inayos ang aking Amerikana, at sinabi ng mahina, "Salamat sa hapunan." Lumabas ako sa perpekto at mapagpanggap na bahay na iyon sa Ayala Alabang at sumuong sa malamig na hangin ng Disyembre. Hindi pa napagtatanto na ang pag-alis na iyon ang sandaling magsisimulang magbago ang lahat. 3 linggo ang lumipas, papasok sila sa mundo ko. 3 araw pagkatapos ng Noche Buena, ang katahimikan sa aking penthouse sa BGC ay mas mabigat kaysa karaniwan. Ang skyline ng Taguig ay nakalatag sa labas ng bintana. Maliwanag, buhay na buhay. Habang ako ay gumagalaw sa aking tahanan na parang isang taong nagpapalipat-lipat sa 2 mundo. Sa isang mundo, isa akong CEO na naghahanda para sa isang product launch. Sa kabila, ako ang anak na pilit na kinakalimutan ng pamilya. Nagtitimpla ako ng tsaa nang mag-vibrate ang aking telepono. Si Clara? Ang pinsan ko? Ang tanging tao sa pamilya na nagtanggol sa akin? Hindi sa maingay na paraan, kundi sa tahimik na paraang mahalaga. Pinunasan ko ang aking mga kamay at binuksan ang mensahe niya. Clara, Hana, okay ka lang ba? Ako. Okay lang ako. Bakit? Clara. Clara. Kasi may mga sinasabi ang mami mo. Nanikip ang tiyan ko, hindi dahil sa takot, kundi sa pagod na antisipasyon. Sa pamilya ko, ang pagsasalita ay laging nangangahulugan ng pagbabago ng katotohanan. Ako, ano na naman ang sinabi niya? Isang mahabang tigil. Tapos sumagot si Clara. Clara. Sinabi niya sa lahat ng mga amigas niya sa simbahan na nalugi daw ang mga negosyo mo, na halos wala ka ng matirhan, na nakikitulog ka na lang sa sofa ng mga kaibigan mo hanggang sa maayos mo ang sarili mo. Napa-freeze ako. Walang matirhan. Nalugi. Nakikitira. Hindi lang nila ako ininsulto. Gumawa sila ng kwento. Isang naratibo na sobrang linaw kaya halos paniwalaan na nila ito. Naglakad ako papunta sa bintana, nakatitig sa penthouse na ipinarenovate ko gamit ang sarili kong kita. Ang mga custom-built na istante, ang imported na marble counters, ang malawak na tanawin ng syudad kung saan ko binuo ang buhay ko. Walang matirhan, tumawa ako ng mahina mapait. Ako. May-ari ako ng 3 properties, Clara. Clara. Alam ko. Pero ayaw nilang malaman. Ang pangungusap na iyon ay tumama sa akin na parang isang suntok na hindi ko inaasahan. Ayaw nilang malaman. Hindi nila alam. Hindi na misinterpret nila, kundi ayaw nilang malaman. Dahil ang pag-alam ay pipilit sa kanila na harapin ang katotohanan. Na ang anak na binaliwala nila ay nahigitan ang bawat ekspektasyon na meron sila para sa kanilang perpektong anak. Na ang kanilang golden child ay hindi ang nagtatagumpay. Na ang kanilang black sheep ay hindi nabibigo. At mas nakakatakot iyon para sa kanila kaysa sa anumang katotohanan. Isinandal ko ang noo ko sa malamig na salamin. Ako. Ano pa ang sinabi nila? Nag-atubili si Clara. Clara. Sabi ng tatay mo, nag-aalala siya na baka dumepende ka sa kanila financially. Sabi ng nanay mo, sapat na ang naitulong nila at kailangan mo nang lumaki. Lumaki. Ang parehong mga magulang na gumawa ng kwento ng aking kapalpakan ay ngayon pinapalabas ang sarili nila bilang mga biktima ng aking imahinaryong pagdepende. Nanikip ang dibdib ko, hindi sa sakit kundi sa insulto.
At parang gustong idiin ng tadhana ang kutsilyo ng mas malalim, nagpadala si Clara ng isa pang mensahe. Clara, tsaka yung butik ni Lara. Hirap na daw. Sabi ng parents mo, naghahanap sila ng funding options. Tingin ko, may binabalak sila. Funding options. Alam ko kung ano ang ibig sabihin yan. Sa pamilya ko, ang funding options ay nangangahulugang humanap ng sisisihin, humanap ng gagamitin, humanap ng tao na ang pangalan ay pwedeng sumalo ng responsibilidad. At ang taong lagi nilang inaabot ay ako. Ang anak na minamaliit nila. Ang anak na sinisiraan nila. Ang anak na pribado nilang inaasahan habang pampubliko nilang itinatakwil. Pumasok ako sa opisina ko at umupo sa desk. Ang mga daliri ko ay dahan-dahang tumatapik sa kahoy. Itinapon nila ako at agad akong ginawang trahedya. Ipinahiya nila ako at agad akong ginawang pabigat. Itinakwil nila ako at agad akong ginawang bagay na pwede nilang gamitin ulit. Pero sa pagkakataong ito, may tumigas sa loob ko. Isang desisyon ang nabuo, hindi maingay, hindi madrama, kundi malamig at matalim. Gusto nila ng kwento kung saan ako ang bigo. Gusto nila ng mito kung saan sila ang mga bayani. Gusto nila ng mundo kung saan nananatili akong maliit. Pero ang mga mito ay gumuho at ang mga kasinungalingan ay nabubulgar. 3 araw pagkatapos ng Noche Buena, binago ng mga magulang ko ang kwento ko. 3 linggo ang lumipas, ako naman ang magsusulat ng sa kanila. Ang Lunes pagkatapos ng holiday ay nagsimula tulad ng iba. Puno ng meeting ang kalendaryo ko, mga product update na kailangang i-review, mga investor calls na naghihintay. Ang mundo ko ay mabilis. May istruktura, buhay, walang katulad sa stagnant. Nakakasakal na bersyon ko na gustong isipin ng mga magulang ko. Bandang tanghali, lumabas ako sa isang meeting at tiningnan ang inbox ko. Iyon ang sandaling nagbago ang lahat. Isang bagong email ang kumurap sa itaas. Subject: Verification required. Guarantor authorization urgent from Sinclair and Weber Law Group. Guarantor para saan? Hinila ako ng kuryosidad. Pero nang i-click ko ang mensahe at nakita ang unang linya, nawalan ako ng hininga. Ang abisong ito ay para kumpirmahin ang inyong status bilang guarantor para sa 20 milyong pisong renovation loan na naaprubahan noong 2021. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Kalakip ang nilagdaang kasunduan kasama ang inyong lagda bilang financial guarantor. Ang lagda ko. Isang malamig na bulong ang gumapang sa aking gulugod. Dinownload ko ang file, binuksan ang scan, at nag-zoom in. Naroon nga, Hana Manalo nakasulat sa hugis na sumusubok gayahin ang akin. Pero mali ang ritmo, mali ang mga guhit, ang kurba ng H, ang slope ng M. May nag-aral ng pirma ko, pero hindi naintindihan ito. Hindi nila kailangang intindihin, kailangan lang nilang magmukhang kapani-paniwala na manhid ang mga kamay ko. Hindi ito pagkakamali. Hindi ito miscommunication. Hindi ito oversight. Ito ay forgery pamemeke ng isang taong may access sa mga dokumento na may pirma ko. Isang taong malapit. Isang taong nag-akala na hindi ako papalag. Tinitigan ko ang screen, kumakabog ang pulso, ang lasa ng pagtatraidor ay makapal sa aking dila. Hindi ito gagawin ng mga magulang ko. Gagawin ba nila? Hindi. Teka, oo, gagawin nila. Talagang gagamitin nila ang pangalan ko kung makikinabang si Lara. Nag-scroll ulit ako. Use of funds. Boutique expansion. Lara Manalo. Umikot ang paningin ko sandali. Ang boutique na ipinagmamalaki nila. Ang boutique na sinabi nilang itinayo ni Lara gamit ang sarili niyang talento. Ang boutique na ginamit nila para purihin siya bilang matagumpay na anak ay itinayo sa pangalan ko, sa pirma ko, sa creditworthiness ko nang walang kaalaman ko, nang walang pahintulot ko, nang walang kahit isang pag-uusap. At ngayon ang loan ay nasa panganib ng default, ibig sabihin, ako ang legal na hahabulin bilang garantor. Ibig sabihin,
Ang mga ari-arian ko ay pwedeng targetin. Ibig sabihin, hinila nila ako sa isang pinansyal na sakuna na sila ang nag-arkitekto at pinuprotektahan si Lara mula sa responsibilidad ng buo. Isinara ko ang laptop ko bago ko pa ito maihagis. Mabagal at sadya ang paghinga ko, hindi nanginginig, hindi nagpapanik, kontrolado dahil hindi ito bago. Ito lang ang unang pagkakataon na may ebidensya ako. Tinawagan ko ang numero sa ibaba ng email. Isang babae ang sumagot ng magalang. Nagpakilala ako. Kinumpirma niya ang mga dokumento, kinumpirma ang pirma sa file, kinumpirma ang outstanding balance, kinumpirma ang panganib ng default. Lumambot ang boses niya nang magtanong siya. Naniniwala po ba kayo na ginamit ang pirma niyo nang walang pahintulot? Isang pause. Ako. Oo. Bumuntong hininga siya na parang hindi na siya nagulat. Mas madalas itong mangyari kaysa sa inaakala niyo. Sabi niya, ipapadala namin ang lahat ng kailangan niyo para i-dispute ito legal. Pero dapat kayong makipag-usap sa abogado niyo sa lalong madaling panahon. Binaba ko ang tawag at agad tinawagan si Attorney Daniel Briones, ang abogado ko, ang parehong humahawak sa mga acquisitions at intellectual property filings ko. Sumagot siya sa ikalawang ring. Daniel. Ako. May pumeke ng pirma ko sa isang 27 million peso loan. Isang sandali ng katahimikan. Matalim. Mabigat. Daniel, ipadala mo sa akin ang lahat ngayon din. Sa loob ng 10 minuto, nasa video call na kami. Ang mga dokumento ay nakalatag sa aming mga screen. Ang kilay ni Daniel ay nagsasalubong habang kinikiklik niya ang bawat file. Daniel, hindi ito basta-basta. Sadyang ginawa ito. Ako. Alam ko kung sino ang gumawa, Daniel. Kung ganon, alam mong hindi ito magiging madali. Ako. Hindi ako naghahanap ng madali. Pinag-aralan niya ako ng matagal. Sapat para makita ang desisyong namumuo sa mga mata ko. Daniel, handa ka bang ituloy ito hanggang dulo? Kasama na ang criminal implications? Estafa ito at falsification of public documents. Ako. Ilang taon na nilang binabago ang kwento ng buhay ko. Sinubukan nilang isulat ito sa pangalan ko. Oo, handa ako. Tumango siya. Matatagang boses. Daniel. Kung ganon, simulan natin ngayong gabi. At ginawa namin, habang malamang ay sinasabi ng mga magulang ko sa kung sino man na ako ay nawawala o naghihirap. Nangangalap ako ng ebidensya, screenshots, dates, pagkakaiba ng sulat kamay, financial trails. Ang bawat katotohanang ibinao nila ay pilit na umaahon. Akala nila magagamit nila ako ulit. Akala nila ako pa rin yung batang desperada sa atensyon nila. Akala nila ang pagpeke ng pangalan ko ay isa lamang lihim na maitatago nila sa ilalim ng isang makintab na litrato ng pamilya. Wala silang ideya kung sino na ako ngayon. At wala silang ideya na sa pagkakataong ito, hindi ako aalis ng tahimik. Sa sumunod na 2 araw, inihimay namin ni Daniel ang katotohanan. Bawat tuklas ay nagpapahigpit ng kung ano sa dibdib ko. Hindi lungkot, hindi gulat, kundi isang tahimik na tumataas na determinasyon. Yung klase na hindi sumisigaw, yung klase na tumatalim. Pagdating ng Miyerkules ng umaga, tumawag ulit si Daniel. Daniel, Hana, na-review ko na ang lahat. Kailangan mong marinig ito ng malinaw. Ang ginawa ng mga magulang mo ay hindi pa bigla-bigla. Planado ito. Hindi ako sumagot. Alam ko, Daniel. Daniel, naniwala ang mga loan officers na personal kang dumalo sa pirmahan. May ipinakitang ID. May nag-practice ng pirma mo. May gumaya ng kilos mo. Hindi ito sloppy. Pinaghandaan nila. Ipinikit ko ang mga mata ko. Hinayaang tumimo ang katotohanan. Hindi tulad ng sugat, kundi tulad ng baluti. Ako. Anong mangyayari ngayon? May mahabang katahimikan sa linya niya. Daniel. Kung magpapatuloy ang pagbagsak ng loan,
Maghahanap ang lender ng financially stable na garantor para sumalo ng responsibilidad. Kung sasaluhin mo ang utang ng madiskarte, makukuha mo ang kontrol sa asset na nakatali dito. Ako, Daniel. Sa madaling salita, oo. Iko-convert natin ang manipulasyon nila bilang leverage mo. Sumandal ako sa upuan ko. Ang skyline ng BGC ay kumikinang sa likod ko. Gusto ng mga magulang ko na maging maliit ako. Gusto nilang wala akong kapangyarihan. Gusto nilang dumepende ako. Pero ang buong plano nila ay nakatayo sa isang maling kalkulasyon. Akala nila kailangan ko pa rin sila. Ako, anong kailangan mo mula sa akin? Daniel, ang desisyon mo, ako, gawin mo. Hindi nanginig ang boses ko. Hindi ito tumaas. Ito ay panatag, malamig, sigurado. Dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ako ang nagdedepensa. Nagsimula kami agad. Gumawa si Daniel ng mga formal na liham na kumukwestiyon sa pirma, legal request para sa authentication records, at preliminary alert sa lender tungkol sa potensyal na pandaraya. Pero kasabay niyan, tahimik at diskretong sinimulan namin ang proseso para iposisyon ako bilang acquiring party kapag nag-default na ang loan. Habang ang mga magulang ko ay nabubuhay sa pagkakaila, nagtrabaho kami ng may katumpakan financial analysis, ownership structures, future sales scenarios. Bawat dokumentong pineke nila ay naging isa pang piraso ng ebidensya na nagpapatibay sa posisyon ko. Kakaiba, pero pakiramdam ko ay kalmado ako. Halos nakakatakot na kalmado. Ang sakit ay nagre-react. Ang kalinawan ay nagpaplano. At tapos na akong mag-react ng gabing iyon. Habang tinitingnan ang spreadsheet ng mga projected losses na naipon ng butik ni Lara, nahuli ko ang sarili kong bumubulong. Dapat hindi nyo na lang ako dinamay sa kalat nyo. Dahil iyon ang totoo. Hindi ko ito hiningi. Hindi ako naghanap ng paghihiganti. Wala akong ginustong kahit ano mula sa kanila. Hindi pera, hindi atensyon, hindi redemption. Ang gusto ko lang ay distansya. Pero gumawa sila ng tulay na gawa sa kasinungalingan at inasahan na ako ang magbubuhat ng bigat nila patawid dito. Hindi sa pagkakataong ito. Bandang 11:00 ng gabi, nag-buzz ulit ang phone ko. Daniel, Daniel. Isa pa, Hana. Nag-aalala ang lender. Na-flag na nila ang loan bilang unstable. Mas mabilis itong bumabagsak kaysa sa inaasahan. Ibig sabihin, Daniel, mas maaga mong makukuha ang kontrol kaysa sa plano natin. Tumango ako. Ako. Mabuti. Mas maagang mabubulgar ito. Mas mabuti. Bumuntong hininga siya. Marahil sa ginhawa, marahil sa hindi makapaniwala. Daniel, karamihan ng tao ay mawawala sa sarili sa ganito. Parang ang tatag mo, ako. Dahil nabuhay na ako, sa mas malala pa. Magaling lang silang magtago. Pagkababa namin, hindi ako nagpalakad-lakad o umiyak o nagalit. Sa ibaba, ang syudad ay pumipintig mga sasakyan. Ilaw, posibilidad. Sa malayo, sa lugar na dati kong tinatawag na tahanan, malamang ay tulog na ang mga magulang ko. Naniniwalang ang mundo ay umaayon pa rin sa kanila. Naniniwalang maililigtas si Lara. Naniniwalang ang mga kahihinatnan na lagi nilang tinatakasan ay hindi sila aabutan. Wala silang ideya na gumagalaw na ang lupa sa ilalim nila. Dahil habang ginugol nila ang mga taon sa paggigiit na ako ang unstable, ang bigo, ang dismaya, naging ako ang isang bagay na hindi nila pinaghandaan. Independent, may alam, at may kontrol. At kung inakala nila na ang panghihiya noong Noche Buena ang katapusan ng kwento, matututunan na nila kung anong nangyayari kapag ang anak na binaliwala nila ay tumigil sa pag-atras at nagsimulang tumindig. 3 linggo pagkatapos ng Noche Buena, sa isang malamig na Biyernes ng umaga, umilaw ang pangalan ni Daniel sa telepono ko. Hinihintay ko ang tawag. Pero nang dumating ito, mas mabigat pa rin ang sandali kaysa sa inakala ko. Sinagot ko agad, Daniel.
Hana, opisyal na. Nag-default na ang loan. Ang boses niya ay may bigat na nagpatigil sa mundo. Legal mo ng kontrolado ang utang at ang lahat ng nakakabit dito. Lahat ng property ng boutique, ang lease, ang mga assets, ang kinabukasan nito. Pinalayas ako ng mga magulang ko sa bahay nila 3 linggo na ang nakakaraan. Ngayon, pag-aari ko na ang pundasyon ng sa kanila. Dahan-dahan akong umupo. Hinayaang bumalot sa akin ang realidad, hindi tulad ng tagumpay, kundi tulad ng hangin na kailangan para huminga. Ako, ituloy ang acquisition, Daniel. Walang pag-aalinlangan. Ako, wala. Ginugol namin ang sumunod na 4 na araw sa paggawa ng bawat dokumentong kailangan namin. Ang formal notice of default, ang assumption of debt, proposed repayment terms, exit options, structured rental agreement. Walang paghihiganti, walang emosyon. Lahat ay legal, malinis, procedural, dahil hindi ito tungkol sa ganti. Ito ay tungkol sa boundaries. Mga hangganan na ilang beses tinawid ng mga magulang ko, kaya nakalimutan nilang umiiral pala ang mga ito. Noong Martes ng gabi, tinapos namin ang mga papeles. Noong Miyerkules ng umaga, isinampa ni Daniel ang lahat. At noong Huwebes ng hapon, kinumpirma ng lender ang transfer. Ako na ang solong partido na may kontrol. Hindi nawala sa akin ang irony, ang anak na ipinahiya nila. Ang anak na kinakahiya nilang pag-usapan. Ang anak na ipinagpipilitan nilang ligaw ngayon ay hawak ang kanilang kinabukasan sa pananalapi. Pero hindi pa tapos ang tadhana. Nang gabing iyon bandang 6:30 p.m., nag-buzz ulit ang phone ko. Sa pagkakataong ito ay may pangalan na hindi ko inaasahan. Elvin, ang boyfriend ni Lara. Nag-atubili ako bago sumagot. Hindi kami close. Pero lagi niya akong tinatrato nang may respeto na hindi magawa ng iba sa pamilya ko. Ako, Elvin? Anong problema? Ang boses niya ay gipit. Urgent, Elvin. Hana, tingin ko may problema ang parents mo. Nakatanggap sila ng notice mula sa lender kaninang umaga. Nagpapanik sila. Interesante. Ako. Ano sa tingin nila ang ibig sabihin ng notice? Elvin. Naniniwala sila na gusto ng lender na makipagnegosasyon bago gumawa ng aksyon. Akala nila may oras pa sila. Hindi nila alam na ikaw yon. Isang mabagal na hininga ang lumabas sa akin. Siyempre, hindi nila alam. Ang mga magulang ko ay nabubuhay sa isang mundo kung saan ang mga consequence ay para sa ibang tao. Ako, gaano kalala, Elvin? Umiiyak ang mommy mo. Tahimik ang daddy mo. Hindi nagsasalita si Lara buong araw. Hana, takot na takot sila. Takot. Hindi saya ang naramdaman ko. Hindi satisfaction. Kundi ang hindi maiiwasang katotohanan. Ako, Elvin, makinig kang mabuti. Sabihin mo sa kanila na makipagkita sa akin sa Willow Ridge Restaurant sa Biyernes, 7 p.m. Lumunok siya ng dinig na dinig. Elvin, akala nila ang lender ang makikita nila. Ako, mabuti. Hayaan mong maniwala sila doon. Isa pang pause. Elvin, Hana, sigurado ka ba dito? Sigurado ba ako? 3 linggo na ang nakakaraan, tiningnan ako ng tatay ko sa mata at sinabihang pulutin sa kangkungan. 3 araw ang lumipas, sinabi nila sa mga tao, napalaboy ako. 2 taon na ang nakakaraan. Pineke nila ang pirma ko. Tapos na akong maging maliit. Tapos na akong baguhin ang kwento ko. Tapos na akong maging kapaki-pakinabang lang kapag kailangan nila ng panangga. Ako. Hindi ko sila sinusubukang sirain. Hindi ko lang hahayaan na sirain nila ako. Nang matapos ang tawag, tumitig ako sa refleksyon ko sa madilim na bintana. Ang mga mata ko ay hindi mukhang galit o mapaghiganti, kundi matatag. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakalinya ang lahat. Ang katotohanan ko, ang kapangyarihan ko, ang mga hangganan ko, ang boses ko, ang Biyernes ay hindi magiging paghihiganti. Ito
ay magiging kalinawan. Pinalabas nila akong mahina, walang kaya, unstable. Pero parating na ang katotohanan. At sa pagkakataong ito, kailangan nila akong makita gustuhin man nila o hindi. Mas tahimik ang Willow Ridge kaysa sa karaniwan. Nang gabing iyon ng Biyernes, sa isang madimlim at eleganteng restaurant na nakatago sa likod ng mga puno ng akasya, ang klase ng lugar kung saan ang mga sikreto ay pwedeng sabihin ng hindi tumatagas. Nauna si Daniel kaysa sa akin, nakaupo sa private table na pinareserve namin para sa anim. Ang liwanag ng kandila ay kumikislap sa mga baso, sumasalamin sa kalmadong pakiramdam ko. Bandang 7:04 p.m., bumukas na rin ang pinto. Unang pumasok ang nanay ko. Perpektong buhok, perpektong lipstick, isang perpektong ekspresyon na banat sa mukha niya. Sumunod ang tatay ko, matigas ang balikat. Ang mga mata ay palipat-lipat na parang nararamdaman na niyang may mali. At si Lara. Si Lara ay nagtagal sa pintuan. Ang mga mata ay makintab na parang naghahanda sa isang katotohanang hindi pa siya handang marinig. Walang bumati, walang pumansin sa akin. Umupo sila ng tahimik. Ang tunog ng mga upuan sa sahig, ang tanging pagbati na natanggap ko. Tumikhim ang nanay ko. Nanay. Hana, nagpapasalamat kami na inayos mo ang meeting na ito kasama ang lender. Naniniwala kami na ang buong sitwasyong ito ay isang misunderstanding lang naman, konting aberya sa papeles. Pinagsalikop ko ang mga kamay ko sa harap ko ng maayos. Ako, talaga ba? Dumukwang ang tatay ko. Nakapatong ang siko sa mesa. Tatay, handa kaming pag-usapan ang mga solusyon. Kailangan lang maging reasonable ng lender. Nagkatinginan kami ni Daniel. Naniniwala pa rin sila na ang mundo ay umiikot sa kagustuhan nila. Naglagay si Daniel ng makapal na folder sa mesa at nagsalita ng kalmado. Daniel, Mr. at Mrs. Manalo, walang misunderstanding. At hindi ako ang abogado ng lender. Kumunot ang noo ng tatay ko. Mabilis na kumurap ang nanay ko. Tatay, kung ganun bakit kayo nandito? Tinulak ni Daniel ang folder papunta sa kanila. Daniel, dahil si Miss Hana Manalo ang acquiring party, siya na ngayon ang may kontrol sa utang at sa bawat asset na nakatali dito. Katahimikan. Total nung walang hiningang katahimikan. Napasinghap si Lara. Ang kamay ng nanay ko ay lumipad sa bibig niya. Namutla ang tatay ko. Kulay abo na hindi ko pa nakita sa kanya noon. Tatay. Binili. Binili mo ang utang namin? Nabasag ang boses niya sa huling salita. Bakit mo gagawin yon? Sinalubong ko ang tingin niya nang hindi kumukurap. Ako, dahil nilagay niyo ang pangalan ko doon. Umiling ng marahas ang nanay ko. Nanay. Hana. Ginawa lang namin yon dahil kailangan ni Lara ng tulong. Akala namin, maiintindihan mo. Nanatiling pantay ang boses ko. Ako, ang pagpeke sa pirma ko ay hindi tulong. Ang pagsasabi sa mga tao na wala akong matirhan ay hindi pagmamalasakit. Ang pagpapahiya sa akin noong Noche Buena ay hindi pagiging magulang. Biglang hinampas ni Lara ang palad niya sa mesa. Ang kanyang composure ay tuluyan ng napigtas. Lara, bakit hindi mo nalang palampasin? May pera ka naman. Hindi mo kailangan to. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Pinag-aaralan ang kapatid na ginugol ang buhay sa pagiging protektado mula sa bawat consequence. Ako, tama ka. Hindi ko kailangan to, pero kailangan ko ang pangalan ko at ginamit niyo ito nang walang pahintulot. Bumuka ang bibig niya. Tapos, sumara na parang nilulunok ang mga salitang ayaw niyang harapin. Nag-slide ng isa pang dokumento si Daniel. Daniel, may dalawa kayong pagpipilian. Una, ibenta ang property at bayaran ng buo ang utang. Pangalawa, kukunin ni Miss Manalo ang ownership at pwede kayong manatili bilang tenants sa ilalim ng structured rental contract. Tinitigan ng tatay ko ang mga papel. Horror sa mukha. Tatay, kailangan naming rentahan ang sarili naming building? Ako,
Hindi na ito inyong building. Hindi na ngayon. Nabasag ang composure ng nanay ko. Namuo ang luha sa mga mata niya. Hindi luha ng pagsisisi, kundi luha ng takot. Nanay, pamilya mo kami, Hana. Paano mo nagagawa sa amin ito? Dumukwang ako. Ang boses ay matatag tulad ng bakal. Ako, tinuruan niyo ako kung paano. Noong gabing sinabi niyo sa akin na pulutin ako sa kangkungan. Ang mga taon na nagpanggap, kayong wala akong halaga. At noong sandaling pineke niyo ang pangalan ko, dahil inakala niyong hindi ako papalag, lumunok ng malalim ang tatay ko. Nanginginig ang mga kamay. Tatay, anong gusto mo sa amin? Ako, wala. Hindi ka patawaran. Hindi sorry. Accountability lang. Tiningnan ulit ni Lara ang mga dokumento. Nanlalaki ang mata sa hindi paniniwala. Lara, sinisira mo ang lahat. Dahan-dahan akong umiling. Ako. Hindi. Tinatapos ko lang ang sinimulan nyo. Isinara ni Daniel ang folder nang may mahinang kalabog. Daniel, may 7 araw kayo para magdesisyon. Inirerekomenda naming simulan nyo na agad. Walang gumalaw, walang lumaban, walang nakipagtalo. Ang ilusyon ng kapangyarihan na kinapitan nila ng maraming taon ay gumuho sa isang gabi. Nang tumayo sila para umalis, mukha silang mas maliit, marupok. Naglakad ang tatay ko na parang pasan niya ang bigat ng bawat desisyong ginawa niya. Lara, pwede mo naman akong tulungan. Hindi ako lumambot. Hindi na ngayon. Ako, tinulungan kita. Hindi lang sa paraang gusto mo. At habang sumasara ang pinto sa likod nila, napagtanto ko ang isang bagay. Hindi ito paghihiganti. Ito ay closure. Ito ang sandaling tuluyan akong lumabas sa anino ng pamilyang hindi kailanman nakakita sa akin at pumasok sa buhay na binuo ko para sa sarili ko. Ang 7 araw na sumunod ay mas tahimik kaysa sa inaasahan ko. Walang nagsisigawang tawag, walang desperadong mensahe, walang pagtatangka na baliktarin ang kwento. Katahimikan lang. Mabigat na katahimikan. Nagfo-forward si Daniel ng updates tuwing umaga, klinikal, malamig, tumpak. Day 2. Humingi ang mga manalo ng karagdagang dokumento. Day 4. Kumontak sila ng financial advisor. Day 5. Sinubukan nilang makipagnegosasyon ulit sa lender. Pero na-reject. Day 6. Nagtanong sila tungkol sa extensions. Walang ibinigay. At noong ika-7 araw ng 9:12 a.m., dumating ang mensahe. Pinili nilang ibenta ang property. Tinitigan ko ang email ng matagal, inaabsorb ang pinalidad nito. Ang building na pinagbuhusan nila ng pride wala na. Ang butik na ipinarada nila bilang tagumpay ni Lara na wala na. Ang imaheng inalagaan nila ng ilang dekada na basag na. Ang mga kahihinatnan na iniwasan nila ng maraming taon ay sa wakas natagpuan na sila. Tumawag si Daniel ilang minuto ang lumipas. Daniel. Tamang desisyon. Ang pagbebenta ay maglilinis ng utang ng buo. Ang pangalan mo ay formal nang nire-release mula sa lahat ng obligasyon. Ako. Mabuti. Walang tagumpay sa boses ko. Katatagan lang. Daniel. Hana. Okay ka lang? Bumuntong hininga ako ng dahan-dahan. Ako. Nasa lugar ako kung saan kailangan kong naroon. 2 linggo ang lumipas, nagsara na ang pinto ng butik ni Lara habang buhay. Ang anunsyo ay dumating sa pamamagitan ng isang online post, isang soft pastel graphic na may cursive text. Minsan, nagsasara ang mga kabanata para magbigay daan sa mga bagong simula. Walang banggit tungkol sa loan, walang pahiwatig ng peking pirma, walang senyales ng pananagutan. Isang curated na pagtatapos para tumugma sa curated na buhay na lagi niyang ginagalawan. Pero ang mga komento sa ilalim ng post ay nagsasabi ng ibang kwento. Anong nangyari? Okay lang ba ang lahat? Hindi ba natuloy ang renovation? May naririnig akong tsismis tungkol sa utang. Ang pader ay nagkakabitak-bitak. Samantala, ang mga magulang ko ay umatras mula sa sosyal na mundong dati nilang dinodominahan.
Wala nang brunch kasama ang mga kaibigan sa simbahan. Wala nang mga gala. Wala nang makintab na family photos. Sa halip, lumipat sila ng tahimik sa isang mas maliit na rental home sa kabilang ibayo ng lungsod. Hindi sila wasak, hindi sila pulubi, namumuhay lang sa loob ng mga hangganan na sa wakas ay ipinatupad ng realidad. Nag-text sa akin si Clara isang hapon. Clara, iba na sila ngayon. Tahimik lang. Ang daddy mo halos hindi nagsasalita. Ang mommy mo hindi na nagkukwento tungkol sa butik. Ako, galit ba sila? Clara, tingin ko takot sila. At siguro nahihiya. Ako, nahihiya sa ginawa nila? Clara, nahihiya. Nahuli sila. Ipinikit ko ang mga mata ko. Hinayaang tumimo ang mga salitang iyon. Walang darating na sorry. Walang accountability maliban sa hinihingi ng batas. Walang pagkilala sa pinsalang idinulot nila. At iyon, sa kakaibang paraan, ang sandaling nagkaroon ng saysay ang lahat. Hindi sila nabigo bilang mga magulang ng hindi sinasadya. Nabigo sila dahil naniwala sila na hindi sila pwedeng magkamali. Pero tapos na akong magbuhat ng bigat ng pagkakaila nila. Isang gabi, habang bumabalot ang taglamig sa Maynila, kahit paano'y lumamig ang hangin, naglakad ako mag-isa. Ang hangin ay presko, ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi naninikip ang dibdib ko. Pakiramdam ko, malaya ako. Hindi dahil nanalo ako, hindi dahil gumuho ang buhay nila, hindi dahil wala na ang utang, kundi dahil sa wakas ay naintindihan ko ang isang bagay na binaliwala ko ng maraming taon. Ang paghilom ay hindi nagmumula sa pagpaparusa sa mga taong nanakit sa iyo. Ang paghilom ay nagmumula sa pagpili sa sarili mo pagkatapos nilang hindi ka piliin. Ang pagbagsak ng pamilya ko ay hindi ko tagumpay. Ang kalinawan ko ang tagumpay ko. Tinuruan nila akong patahimikin ang sarili ko. Natuto akong magsalita. Tinuruan nila akong lumiit. Natuto akong tumindig. Tinuruan nila akong ang pagmamahal ay may kondisyon. Natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi kailangang pagtrabahuhan para makuha. Habang naglalakad, bumulong ako sa hangin. Sinubukan niyo akong diktahan. Sinubukan niyo akong limitahan. Pero hindi niyo ako kailanman nakilala. Tinangay ng hangin ang mga salita. Pero nanatili ang katotohanan. Ang kwentong sinulat nila tungkol sa akin ay tapos na. At ang sinusulat ko para sa sarili ko ay sa wakas nagsisimula na. Ang lamig ng Enero ay dahan-dahang bumalot sa syudad. Ang buhay ko naman ay lumipat sa isang katahimikan na hindi ko pa naranasan noon. Isa na walang constant na ingay ng pagsisikap na makuha ang approval na hindi naman para sa akin simulat sa pool. Ang trabaho ay umunlad. Ang mga team ko ay nagtagumpay. Ang mga araw ko ay puno ng kalinawan sa halip na pagdududa. Pero ang pinakakakaibang bahagi ay hindi ang tagumpay. Ito ay ang katahimikan. Isang katahimikan na hindi na masakit. Minsan sa gabi, tumatayo ako sa balcony ko na may hawak na tsaa, pinapanood ang trapiko na parang umiilaw na ilog sa ibaba. At napapaisip ako, iniisip kaya ako ng mga magulang ko. Ang mga sinabi nila, ang pirmang pineke nila, ang kwentong ikinalat nila. Siguro oo, siguro hindi, pero ang refleksyon nila ay hindi ko na responsibilidad. Isang buwan matapos ang komprontasyon, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Clara. Clara, nangungumusta lang. Balita ko nag-adjust ang parents mo? Ako, nag-adjust? Clara, oo. Ang daddy mo nagtatrabaho ng part-time sa isang hardware. Ang mommy mo nagvo-volunteer sa barangay. Mas tahimik na sila ngayon. Mas malambot. Sa tingin ko, naupo ako sandali. Hindi galit. Hindi vindicated. Nagmumuni-muni lang. Ako, okay lang ba sila, Clara? Clara, nagsusurvive sila. Pero hindi na sila ang parehong tao na kilala natin. Ako, baka magandang bagay yan, Clara. Clara,
Para sa kanila o para sa'yo? Napangiti ako ng bahagya. Ako. Pareho. Dahil ang paglago ay hindi laging mukhang tagumpay. Minsan, mukha itong pagguho ng ilusyon. Ginugol ng mga magulang ko ang buhay nila sa paggawa ng picture-perfect na kwento, isa na binubura ang anumang hindi umaakma. Ang pagkawala ng butik, ang pagkawala ng property, ang paglipat sa maliit na bahay, hindi sila nito sinira. Pinagpakumbaba sila nito. At ang pagpapakumbaba, kahit huli na, ay isang simula. Pero hindi ako naghihintay na magbago sila. Hindi ako naglalaan ng espasyo para sa isang reunion na hindi ko na kailangan. Ang kapatawaran ay hindi ang layunin. Ang closure ay hindi pinto na kailangan nilang buksan. Ito ay pinto na kailangan kong lakaran mag-isa. Binuhos ko ang sarili ko sa mga bagay na mahalaga. Pinalawak ko ang isa sa mga startup ko bilang training program para sa mga kabataang babae sa tech, mga batang babae na nagpapaalala sa akin ng sarili ko noong 14 anyos, gumagawa ng code ng patago, umaasang may makakakita sa galing nila kahit hindi nakikita ng pamilya nila. Nag-day off ako tuwing weekend, isang bagay na hindi ko pinayagan ang sarili ko noon, at bumisita sa mga lugar na lagi kong ipinagpapaliban. Isang cabin sa Baguio, tahimik na beach sa La Union, ang art museum sa Antipolo. Pinalibutan ko ang sarili ko ng mga taong pinahahalagahan, ang katotohanan, kabutihan at pananagutan. Mga taong hindi kailangan na lumiit ako para lang kuminang sila. Ang buhay ko ay hindi perpekto. Isang gabi, habang nakaupo sa desk ko at nagsusulat ng proposal para sa isang bagong AI tool, huminto ako at tumingin sa paligid ng apartment ko. Ang mga halaman na pinanatili kong buhay. Ang mga painting na binili ko sa mga lokal na artist. Ang mga sticky notes sa pader na puno ng mga ideya sa magulong sulat kamay. At tinamaan ako nito. Ito ang tahanang binuo ko. Hindi ang tinakasan ko. Hindi ang nagtakwil sa akin, kundi ang pinili ko. Sinabi ng mga magulang ko noon sa mga tao na wala akong matirhan. Sa ilang paraan, naging totoo yon. Pero hindi sa paraang ibig nilang sabihin. Wala akong tahanan sa loob ng mga ekspektasyon nila. Wala akong tahanan sa loob ng pamilyang hindi kailanman naglaan ng espasyo para sa akin. Wala akong tahanan sa loob ng kwento kung saan pwede lang akong maging maliit. Ngayon, may buhay na ako na may mga pader na ako mismo ang nagtayo. Isang pinto na pwede kong isara. Isang espasyo kung saan wala nang kailangang patunayan. Bumulong ako sa katahimikan. Nasa bahay na ako. Lumipas ang mga buwan at hindi ko nakita ang mga magulang ko. Baka balang araw makita ko sila. Baka mag-usap kami. Baka hindi. Alin man doon. Hindi ako naghihintay. Dahil ang kabaligtaran ng rejection ay hindi acceptance. Ito ay kalayaan. Kalayaan na kilalanin ang sarili mo nang walang paghingi ng tawad. Kalayaan na iwanan ang mga kwentong isinulat ng mga taong hindi kailanman inalam ang katotohanan mo. Kalayaan na lumayo at hindi na lumingon pabalik. Hindi sa galit, kundi sa kapayapaan. 3 linggo matapos ang Noche Buena, sinabihan ako ng mga magulang ko na pulutin sa kangkungan. 3 buwan ang lumipas, nakatayo ako sa isang tahanang puno ng tawanan, ambisyon, at tahimik na saya. Ang klase na binuulang ng isang taong pinili ang kanyang sarili. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ako humihingi ng permiso. Pinipili ko ang kapayapaan. Huwag matakot na piliin ang sarili, lalo na kung ang kapalit ng pananatili ay ang iyong pagkatao. Ang tunay na pamilya ay hindi kasisirain para mabuo ang sarili nila. Kung naramdaman mo ang kwentong ito, tandaan mo, may karapatan kang bumuo ng sarili mong tahanan at may karapatan kang maging masaya nang wala sila.